Welcome back, Pepsters! Nandito tayo uli ngayon sa Pep Talk. At noong last episode, tinanong natin si Regine kung paano nga ba yung mga arguments or nagsiselos ba siya kay Ogie. So ngayon, Miss Regine, sagutin na natin, may mga pagkakataon bang nagtatalo kayo ni Ogie? Parang normal naman yata sa kahit na anong relationship yung argument or yung pagtatalo. Pero parang kami comedy. Paano? Paanong comedy? Kantahan ba yan? Musical? Comedy nga. Kasi pag nakikipag-away siya, English eh. So, hindi ko naiintindihan. Tapos lagi ko sinasabi, wait lang. Pwede ba Tagalog? Hindi naiintindihan. Alam mo yung tinatry mong i-comprehend yung pag-aaway nyo. I-comprehend mo pa yung sinasabi niya. Kakalito eh. So, lagi ko siya sinasabi, pwede Tagalog? So, tapos matatawa na siya. Wala na. Doon na yun. Nag-end na yung argument. Selosa ka ba? Alam mo, hindi. Kaya siguro nagagalit sa'yo. Bakit? Hindi ka selosa. Hindi ako talaga selosa. Pero meron naman akong way na hindi ako talaga selosa eh. Hindi ako basta-basta nagsiselos. Although, I do feel that way pa rin naman. So when I do, I tell him. Talagang dinidiretso ko na I don't feel very comfortable with this person. What's your relationship with this person? So malaman. Diretsahan. Sabi mo sa akin kung anong meron. Para alam ko kung may dahilan ba akong magselos o wala. Tapos pag sinabi ko sa kanya na, yun nga, parang I feel weird that may something kayo wala. I don't feel comfortable. Sabi ko, pag sinabi ko yun sa kanya, wala na, mag-stop na siya. Parang gano'n. Nasanay ka na, Regine Velasquez, you take care of your family. Pero syempre ngayon, nung after the wedding, Mrs. Alcacid ka na, how is the adjustment as Mrs. Alcacid? Lalo na nung dumating si Nate. Naging maganda nga sa amin kasi ni Ogie. Nagkaroon na kami ng adjustment kasi we lived together for a while eh. So bago kami, although we were already engaged at that time, we decided to live together first before getting married kasi we were also still waiting for yung papers niya. So, pero parang we couldn't wait to be together kasi parang ang tagal eh. Nung umamin kami, parang gusto na namin magkasama. So, we stayed together for a while. Tapos doon nangyari lahat ng adjustment. Kasi iba yung nakikilala mo na nagtatawagan lang kayo sa phone or nagkikita kayo na ganito. Iba talaga yung magkasama na kayo sa bahay na 24/7 kayong magkasama. Iba talaga eh. Iba talaga yung mga habits niya sa banyo especially or pag natutulog. May mga nadidiscover ka? May mga nadidiscover ka. And siya din, may nadidiscover din siya sa akin. So, kumbaga dinaanan na namin yun. Nung nagpakasal kami, parang tinuloy lang namin. Tapos nung nagkaroon kami ng Nate, wala na masyadong adjustments kasi ginawa na namin yun before eh. So, ito more on siguro yung sa part ko na lang kasi I've never experienced this before. Hindi pa naman ako nagiging nanay before. So, yun na lang yung part na yun. Sa part ko na lang. Yun. How are you doing with Nate? Hindi ako sure. Hindi ako sure kung anong ginagawa ko. Pero parang okay naman. Okay naman siya eh. Medyo ngayon na I'm back to work, nag-delegate na ako ng work. Kasi before talagang ako lahat. Sa akin natutulog, ibigay ko lang siya sa yaya pag kayong kailangan ko matulog. Siya kailangan ko rin naman matulog. Kasi sa gabi kasi nagbe-breastfeed ako. So pag kailangan ako mag-breastfeed, yung nagaganyan-ganyan yung ulo ng baby, so parang natatakot ako. So, yung solusyon ko, huwag na lang matulog. So, sa umaga ako natutulog, umaga na lang ako nagnanap, tapos bibigay ko siya sa yaya. Pag nagising na ako, sa akin na siya ulit. Nung bumalik ako sa work, yun medyo kailangan kong tanggapin na kailangan na muna siyang masanay dun sa yaya niya. Mahirap ba? Medyo mahirap at first. Lalo na nung nag-decide ako na, sige, babalik na ako sa work. Umiyak kaya ako. Umiyak ako kasi parang, hindi, weird na, parang, hindi kayo magkakasama 24/7. Oo, parang ang weird. Pero,
ganun talaga. I'm a working mom. So, kailangan kong tiisin. But, I'm very blessed because yung mga shows na napupunta naman sa akin or yung binibigay sa akin, hindi masyadong time-consuming as of now. Like, I'm doing Party Pilipinas and Hot TV. That's just one day, Sunday lang. And then I have Sarap Diva na minsan, kasi nagtitape kami 3 episodes eh. So, 2 beses pa lang ako nagtitape. So, ibig sabihin, most of the time, I'm still home. I'm still able to spend time with my son. Pero kumusta yung relationship niyo with your in-laws? Si ikaw sa parents ni Ogie, si Ogie with your parents? They like me eh. They do. It's part of my talent. Really. O charm eh, no? Oo, hindi ko alam, pero gustong-gusto ako ng mga nanay. Especially ng mga nanay. Mga tatay din. Hindi ko alam, gustong-gusto nila ako. So, I never had a problem with them. Never ako naka-problema. Tsaka, mababait yung mga in-laws ko. So, wala akong problema. They're very, especially yung mother-in-law ko, tatawag yun, wala lang. Kukumustahin lang niya ako, wala si Ogie, are you okay? Ganyan siya. Very, very sweet. Tapos yung mga kapatid ni Ogie, very supportive. Wala talagang problema. Sobrang okay kami lahat. Pero si Ogie, sa parents mo naman, and your family? Okay din siya. Lalo sa tatay ko kasi dati pa gustong-gusto na siya. Tawang-tawa tatay ko sa kanya. Nanay ko fan din, nanonood ng Bubble Gang. So, tawang-tawa din sa kanya. Nung umpisa, medyo may resentment sila ng konti dahil nga, Pero nung tumagal na, nasanay na sila, they love him kasi they know that he makes me happy. So, sa kanila, yun ang pinaka-importante. Even sa mga kapatid ko. Yeah. And being an older sister, tapos, yun nga, Regine Velasquez ka pa. Pero nakaranas ka ng special treatment as Regine Velasquez sa family niya? Sa family ko? As the Regine Velasquez? Parang wala namang ganun. Basta ako, si ate lang ako. Parang never naman uy, si Regine ka. Parang wala, parang hindi naman nila yata na special treatment. Walang ganun. Although, kasi ako kasi yung mga kapatid ko mababait eh. So, alam nila na I had yung mga sacrifices na kailangan kong daanan para lang mapag-aral ko sila. And yun parang sobrang nilang na-appreciate. So, tawag nga nila sa akin bunso eh. Ako nga ang bunso sa kanila. Oo. Spoiled ako sa mga kapatid ko. Sobra. Ikaw ba yung huling nag-asawa sa magkakapatid? Oo. Kaya nga bunso ka talaga. Bunso talaga ako. Ako yung unang dumating sa mundo, ako yung pinaka-huling umalis. Pero ngayon, Regine, sa estado mo, may mga fear. Ano yung fears mo? Kasi through time, nagbabago naman yun eh. Pero at this point in your life, ano yung mga fears mo? Sa ngayon, parang wala na. Kasi parang dapat yata wala ka ng masyadong fear. Parang ready ka na for anything. Especially when you know na kasi pinag-aralan namin to sa Bible study. Parang we are all just passing through. So, parang meron tayong ibang destination. So, parang we're just all passing by. So, kung ano man yung may experience natin dito, mas importante yung may experience pa natin after. Parang pag ganun yung pananaw mo sa buhay, parang mas madaling tanggapin yung mga dadating na pagsubok. Kasi, parang sa estado ng life ko or natin ngayon, parang, parang, ang mga pagsubok mo na lang, yung mga illness or a family member, yung mga ganun ba, or friends, nag-uumpisa ka na dun. Kasi, di ba ito yung age na, alam mo nang isa-isa nang may nawawala or whatever. So, parang nagkakaroon ako ngayon ng ganitong attitude kasi parang dapat ganito na lang kasi alam mo naman na lahat naman tayo papunta dun eh. So, it's easier to accept it somehow if you have this kind of faith na alam mo naman lahat tayo pupunta. Babalik tayo kay God. So, parang it's easier. Okay. Pero ngayon, kasi base sa salita mo,
komportable ka ngayon sa buhay mo. Pero how comfortable are you? Ano ba, financially ba yan? Sa lahat ng aspeto. Financially ba yan? Kasi napanood natin yung special mo noon na yung kung paano ka Nag-start. Nag-start. Financially, we're okay, we're good, but that's why we work hard. Para kahit papano, we'll be able to maintain that comfortable lifestyle. Hindi naman magarbo. Nung nag-asawa ako, mas natuto na siguro akong unahin muna yung needs ng aking mag-ama kaysa dun sa needs ko. Although sinusunod ko pa rin yung needs ko. Kasi nagtatrabaho naman ako So, pero mas inuuna ko yung para sa kanila. Comfortable enough. Kaya nga, yun nga, we work hard. Ikaw ba yung tipo na nagbabudget? For Hindi this ko kaya. week? Hindi kaya ng powers ko yung budgeting. Asawa ko yung gumagawa nun. Kasi magastos ako Ikaw kasi, Regine, natupad mo na yung mga dreams mo sa sarili mong pamilya. Kaya naman Jerry, sa mga kapatid mo, kay mami mo. Natupad mo na lahat, napag-aral mo na sila. Pero ngayon, sa bago mong pamilya, with Ogie and Nate, ano ba yung dream mo? Kasi ang dream ko si Nate Yun ang dream namin na mag-asawa, especially sa akin. No? Yun ang dream ko, magkaroon ng baby. Sinagot na yun So, wala, yun na. Yun na yung pinakamalaking dream naming mag-asawa. At dream ko talaga. So natupad yung first dream nyo mag-asawa, meron bang second dream, may second bang darating? Wait lang Pag-uwi ko. Wait lang. Planuhin ba? Planuhin ko pa. Wait lang, magko-concert muna ako. Okay? Tapos makikipag-sex ako. Pero nasa plano yun, na how many babies? Hindi lang si Nate ang baby. Kagaya pag tinatanong niyo ako dati, kailan kayo mag-baby, yung ganyan. Lagi kong sagot parang, in God's time, kung type ni God, nabigyan kami ng baby, then go. True enough, in God's time, talagang ibinigay niya, di ba? So ngayon, same answer. Parang in God's time, if He wants for us to have another baby, then we'll be so happy. Kung hindi naman, my God, sobra-sobra na nga yung need. So, Parang nag-e-effort naman kayo ni Ogie. nagsisex naman kami. Kumusta meron naman. Kumusta yung dream nyo? Kumusta si Nate as a baby? How is baby Nate? He's a very good baby. He's very malambing. Especially sa akin, malambing siya. Sobrang malambing siya sa akin. At saka, since laging kami magkasama, pagdating ko, yung parang ako yung pinakamagandang babae ever. Ganun niya ako tignan. Tapos pag kumakanta ako, parang, ang galing mo pala kumanta, yung ganun siya. Kahit anong ginagawa niya, papanoorin niya Pero ako. nilalaglag mo siya minsan sa Twitter Minsan yung mga pag natutulog siya ng pag umiiyak siya ng Nakakatawa kasi yung kahit umiiyak, pinipicturean ko kasi nakukyutan ako Nagagalit ngayon sa akin pag umiiyak siya, tapos hinahayaan ko lang. Tapos binivideo ko kasi tawang-tawa ako. Tapos pagka yun talagang todo na, tsaka, joke Madali namang aluin madaling tahanin. So, he's a really good baby. Pag meron siyang, tsaka ngayon, ang cute kasi nagre-respond na siya to no. Pag sinabihan ko no, mga 3 beses, no, gaganyan pa yan. Parang, hindi, Tapos tatry niya ulit kung ano man yung, tatry niya ulit kung ano man yung gusto niyang gawin. Sabihin ko ulit, no. Tapos parang magsa-stop siya, parang medyo serious. Pero tatry pa rin niya. Yung 3rd time, uyak na siya. Kasi alam niyang no talaga. So, inuumpisahan ko na siya sa ganun. Kasi, di ba, para at a young age, alam na nila yung no means no. Kasi habang, ayoko maging spoiled kasi nga mag-isa lang siya So, ayun. Pero sa inyo ni Ogie, ikaw yung disciplinarian. Siya yung spoiler. Hindi ko sure kasi maliit pa siya So, hindi ko pa alam kung ako mapapanindigan ko. Hindi ko sure kung mapapanindigan ko kasi charming yung baby Kayang-kaya niya akong utuin So, hindi ako sure. Hindi pa ako sure. So, kanino yung ganong ugali ni Nate? Yung malambing? Malambing. Tapos yung pagsubok sa'yo kung kaya niya bang gawin yung gusto niya ng... I think, sa ngayon, hindi ko alam kung kanino niya yung nakuha, but I think it comes with yung age niya, na I think ganyan talaga sila, yung susubukin nila yung
yung patience mo kasi kaya sila umiiyak eh. Minsan may mga iyak silang hindi naman talaga iyak. Fake lang. Fake lang. Oo, hindi kasi gusto nilang malaman kung gagawin mo yung pinapagawa nila. Yung, talagang tinetest yung patience mo. So, kaya nga sa ngayon pa lang at an early age, kailangan i-introduce ko na may no. Otherwise, baka maging spoiled, ayoko. At this age ba, mag-1 year old si baby Nick? Nakikitaan niyo na ba, na lang yun. oo nga, November 8 is his birthday. Nakikitaan niyo na ba ng talent sa pagkanta Potential or na ba? I think it's too early for us to say na, pwede siya kumanta. Although, he likes music. Tsaka nakikinig siya. Like, especially when I sing to him, he'd really listen. Like, kahit ang kakantahin ko lang Itsy Bitsy, yung Itsy Bitsy Spider, kala mo naman, You'll Never Walk Alone yung kinanta ko. Yung ganun siya. Tapos may favorite siyang song na kinakanta ko, yung Angel of Mine. Pag kinanta ko yun talaga, yung mga ganun, ngumingiti talaga siya. So, naghaham siya. Ayun na. Minsan pagka yung kumakanta ko, nakikiganyan siya. But like I said, I think it's Nakikiharmonize too sa'yo. early. Wala, nagtatry lang siguro. Pero ngayon wala pa wala pang melody, wala pa. Hindi pa niya alam yun eh. It's too early. It's too early for looking at you, no, parang saya-saya mo being a mother. So, ano yung joys ng motherhood para sa'yo? Ano yung mga moments na sarap palang maging nanay? Every single day is masaya talaga. Every single day. Tsaka every single day it's different. Adventure, kumbaga. Adventure talaga siya every single day. Kasi hindi mo alam kung anong gagawin niya today, kung masungit ba siya, tapos biglang magkakasakit. Tapos nandito na kami sa age na medyo nagiging adventurous. Although maingat naman siya, yung alam na niya yung careful, so he tries. Kaya lang, One nasa time, age, may pasa eh, diba? kaya lang nasa age na gusto na niyang tumatayo na siya, gusto na niya maglakad. So, lahat tinatry niya. Lahat ng makita, sinusubo, yung ganun ba. So, nandun siya sa age na yon. So, minsan, ang hirap ng habulin, ang hirap, no, don't, sapatos yung lalagay sa bibig. So, alam mo yun, nandun na kami sa stage na yun. It's exciting, pero minsan nakaka-stress din kasi hindi mo alam kung pag nabagok, parang anong gagawin ko, pag nagkasakit, nakaka-stress. So, but still, sobrang na-enjoy ko talaga yung being a mom. Ay, medyo maiba naman tayo. Ito, medyo matagal na sinabi mo nga kanina. Pero ngayon lang lumabas yung pagkakaroon mo ng dyslexia. So, kasi mahirap parang ikaw, performer tapos host, nakadepende sa teleprompter eh. So, mahirap yung pagbabasa. So, paano mo na-detect yun? O nag-consult ka ba sa physician, sa doctor? Hindi, kasi na-realize ko na lang na meron ako noon. Kasi nga, I have a hard time reading. Tapos hindi ako magaling mag-spell. So, sabi ko, bakit kaya ganun? Hindi pa naman masasabing bobo ako kasi ang galing ko mag-memorize. Magaling ako mag-memorize ng script, magaling ako mag-memorize ng kanta. Ang bilis magaling actually yung memory ko. Kaya lang, one time I was watching TV, opera yun eh. Tapos parang sinasabi nila yung mga symptoms, parang ganyan. Hindi naman symptoms, but kung anong meron yung pagkakaroon ng manifestation na parang ganun, na pag-dyslexic ka. So parang lahat yun, sabi ko parang I went through all that. Parang yung D nagbabaliktad, I have problems with numbers. So sabi ko parang ganyan yata ako. So parang yun nga, na-realize ko na ganun. Kaya lang, matanda na kasi ako, so nagkaroon na ako ng coping mechanism. So nakaka-cope naman na ako ngayon eh. So, what I do is I memorize. Like, pag kailangan akong may basahin, I have to read it first and like, sort of memorize it. So, para pag binasa ko, alam ko na. Kaya lang, pag iniba mo the way it was written, kunwari binasa ko siya sa script, so, makakabisado ko yung the way it was written, kung paano yung putol, ganyan. Pag nilagay sa prompter at hindi ko na naman mababasa yun. I'll have a hard time again. So, may experiences ka na ba na gano'n, na kumakanta ka or nag-spill ka na iba yung yung... Oo, hindi ko nababasa.
or kung ano-ano yung sinasabi ko, dati pinagtatawanan nila ako. So parang ako, hiyang-hiya ako, nahihiya ako. So parang I feel very embarrassed na parang ang bobo-bobo mo naman, nandiyan na nga, babasahin na lang. But, kasi nga that time, hindi ko naman alam na meron akong learning disability. It's a learning disability. Yes. But now, hindi na ako, I don't feel so bad kasi at least merong tawag doon. Merong, I realize na merong mali talaga. Hindi naman pala ako bobo. Kala ko lang wala lang. Pero nabanggit mo na etong disability mo na to, naka-affect doon sa pag-aaral mo na binabuli ka nung high school, grade school? Yeah, binabubuli din ako. But yung bullying naman here kasi in the Philippines is not that bad. As bad as Kasi hindi ganun kaano kasi ang mga Pilipino naman kasi hindi naman, I don't know now, pero during my time hindi ganun ka yung ang pambubuli nila yung parang yung hindi ka masyadong affected. Although ako mas na-affect ako dun sa pressure na nafe-feel ko as a student na medyo sobra akong nasa stress na pag pumapasok ako sa school, yung parang ano ba itong ginagawa ko? Bakit ako nag-school? Tapos ganun pa rin naman, hindi pa rin may nakakabisado ko kung ano yung sinasabi nila, pero pagdating sa pagsulat or sa pagbasa, I have a hard time. So parang bakit pa ako pumapasok? Parang ganun. Medyo, it was a hard, school was medyo hard for me. Hindi ako nag-enjoy. Pagka nga yung may kwentuhan about high school, di ba, yun yung supposedly pinakamasayang time. Hindi ako nakaka-relate. At saka wala akong sinasabi kasi parang hindi ko type. Hindi ako nag-enjoy. Oo. Kilala ka sa mga magaganda mong kanta pero meron ka bang special na kanta para sa tatlong pinaka-importanteng lalaki sa buhay mo? For example, unahin natin si Mang Jerry. Si Mang Jerry. Yung leader of the band, yun, type na yun pag kinakanta ko. Pwede bang maringgan ng konting lines lang? Ano yung pinaka-favorite line mo doon? The leader of the band is tired and his eyes are growing old. Yan. So, favorite niya yun. So, type na Si Ogie naman, anong kanta mo sa kanya? Siguro, ang dami nun kasi marami siyang sinulat na kanta for me sa piling mo na lang yan. Sinulat niya yun. Konting line lang. Sa piling mo, ako'y buhay, napapawi ang lungkot at lumbay. Yes. Ito, kay Nate naman, kay Baby Nate. Di ba lang ma-inlove? Angel of Mine ba yung favorite Angel niya? of Mine yung favorite niya. Ano yung favorite line niya na pag naririnig niya yun talagang... Angel of Mine. Yung title. Glow siya. Guglow siya. Paano yan? When I first saw you, I already knew there was something inside of you, angel of mine. Yan favorite niya yan. Modern na mga type na song na yan. R&B. So, eto na. Time for you to promote your silver concert. Yes. Iniimbitahan ko po kayong lahat na nanonood sa Pep Talk. Sana po samahan nyo kami sa November 16 at the MOA Arena for the celebration of my 25th year in the business. And ito po yung concert na ang title ay Silver. So sana makapanood kayo. And this concert will be directed by Roel Santiago with musical directors Raul Mitra and Maestro Ryan Cayabyab. So we have Jano, of course my husband, Ogie Alcacid, and Lani Misalucha. Okay, exciting yan. Mag-special appearance ba si Nate? Tingin mo. Hindi ko sure. Kailangan siya mag-rehearse. Okay, thank you very much, Pepster. Hanggang sa muli.